To begin with, we recognize the endorsers of the Massa et al. Impeachment complaint, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago, for the manifestation of their position with regards to its sufficiency in substance. You may proceed. Maraming salamat, Madam Chair. Sufficient in substance po ang impeachment complaint ni na complainant Lisa Massa et al. Na aming inendorso. Ayon sa ating rules, ang requirement ng sufficiency in substance ay ganito. Babasahin ko po ang rules. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Isa-isahin po natin ang mga elemento na yan at ipapakita na kompleto po ang complaint and therefore dapat na aprubahan ang complaint na ito batay sa sufficiency in substance. Una po, the offense charged. Sa complaint po, malinaw ang offense. Ito po ay betrayal of public trust na isa sa mga malinaw na batayan sa konstitusyon para sa impeachment at ito ay betrayal of public trust ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., impeachable official. Ano po ang betrayal of public trust? Ayon po sa konstitusyon, ito ay pagtataksil sa tiwala ng publiko o ipinagkaloob ng publiko. Ayon sa konstitusyon, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. No? Inilinaw pa po ng Korte Suprema sa Gonzales versus Office of the President of the Philippines, sabi niya rito, betrayal of public trust refers to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. So nakita po natin ang betrayal of public trust, hindi lang criminal act, kung hindi, sabi rito, gross exercise of discretionary power o di kaya inexcusable negligence of duty. So pwedeng may ginawa, pwedeng may hindi ginawa na maaaring maging betrayal of public trust. Okay, so ayan na po ang grounds, malinaw na nakasaad sa complaint. Ang kailangan na lang po yung recital of facts na siyang batayan ng betrayal of public trust. At malinaw na kumpleto rin po ito sa recital of facts constituting betrayal of public trust by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa complaint po, may tatlong bahagi, tatlong parte na pinagbabatayan ng betrayal of public trust. Doon po tayo sa una. Ang una po ay itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. No? Ano po ang patakarang ito po? Ang patakarang ito ay nakasaad sa opisyal na dokumento o publikasyon
ng DPWH nilabas ng Office of the Secretary noong July 2022 sa pinakasimula ng Bongbong Marcos Jr. presidency. Ang titulo po ng dokumento ay ang High-Level Budget Allocation Formula, the Baseline Balanced Managed or BBM Parametric Formula adopted in 2023 National Expenditure Program NEP Preparation. Yun po ang buong titulo niyan. At ang pinaka-importante po para sa diskusyon natin, kasama po o tinatakda po ng patakarang ito na ang quote, priorities of the leaders of the national government and the legislature ang isa sa magiging batayan ng pagbubuo ng NEP. No? So malinaw po, mga individual na prioridad ng mga leaders of the national government and the legislature. So tinutukoy po niyan, walang iba kundi ang mga pinakamataas na opisyal ng ehekutibo at ng lehislatura. Fact. Recitation of fact. Okay. Isa pang recitation of fact, ayon sa testimonya ni dating Yusek Bernardo ng DPWH sa Senado, sinabi niya na ang mga leaders na ito ay siyang naging mga proponent at dumaan sa proseso ng rigged bidding ang mga proyekto na naipasok sa NEP at naaprubahan sa GAA at pinagbatayan ito ng mga kickback o di kaya tinatawag niyang commitment. Actually, mga advance. Ayon sa kanya, na kahit hindi pa naaprubahan, ang GAA ay binibigay na sa mga opisyal na tinatawag na proponent. Okay. So, yan po ang unang set ng mga facts na ating na nakapaloob sa complaint at pinagbabatayan ng betrayal of public trust. Nakabatay po ito sa opisyal na dokumento ng DPWH at sa public testimony, published testimony ng whistleblower na si Yusek Bernardo sa mga proceedings sa Senado. Ang pangalawang bahagi po ng recitation of facts natin ay kaugnay sa unprogrammed appropriations. Inabuso ni Pangulong Marcos ang kanyang discretion sa pagpapatupad ng unprogrammed appropriations sa 2025 General Appropriations Act. No? Ang unang abuso, sabi sa Section 35, Chapter 5, Book 6 ng Administrative Code. Sabi rito, exemptions from lump sum appropriations authorized for any purpose or for any department, office, or agency, and so on, shall be made in accordance with a special budget to be approved by the President. So that is a fact. Sabi, ang lump sum appropriations, kasama po ang unprogrammed appropriations, ay magagamit lamang sa approval ng Presidente. Fact. Another fact, sa 2023, 2024, 2025 General Appropriations Acts ay pambihira po ang naging paglobo ng unprogrammed appropriations, 807 billion, 731 billion at 363 billion in those years. No? Isa pang fact, ginamit po ng Pangulo ang kanyang discretion para aprubahan at i-release ang pondo para sa 213 billion pesos na halaga ng mga karagdagang proyekto ng DPWH. Kabilang dito ang 111 billion para sa flood control na sinabi na sa testimonya
ni Yusek Bernardo ay lahat sangkot sa kickback at corruption. No? That's another fact. Another fact ay yung pagpondo ng unprogrammed appropriations. Nakasaad po sa Special Provision 1D ng 2025 General Appropriations Act para sa unprogrammed appropriations na maaaring gamitin ang mga unused reserve funds ng mga government corporations. No? Inanunsyo ng Department of Finance na gagamitin nila ang pondo, partikular, ang excess reserve funds di umano ng PhilHealth para sa infrastructure projects. Tahasang labag po ito sa PhilHealth Law at sa Syntax Law na nagsasabi na ang pondo ng PhilHealth ay para sa kalusugan lamang at hindi maaaring gamitin sa ibang mga kadahilanan. That's a fact. Naglabas po ang desisyon ang Korte Suprema. Ang Pimentel versus Office of the President at dito po ay diniklarang unconstitutional nga ang Special Provision 1D at diniklarang unconstitutional ang naging pagkuha ng pondo ng PhilHealth at paggamit nito para sa infrastructure at iba pang mga kadahilanan. Isa pang fact ay inaprubahan at hindi pinigilan ng Pangulo ang unconstitutional at illegal na pagkuha ng pondo ng PhilHealth funds. Nakabatay po ang recitation of facts na ito sa official documents, official publications, General Appropriations Acts of 2025 at ang desisyon ng Korte Suprema, Pimentel versus Office of the President. Pangatlong parte ng complaint ay kaugnay sa direktang partisipasyon ng Pangulo sa insertion at kickback. Ayon sa testimonya ng dalawa, isang Zaldico at isang Yusek Bernardo, no? Pareho corroborate po ang kanilang testimonya at sinasabi nila na direktang inutos ni Pangulong Marcos ang insertion ng at least 100 billion pesos na proyekto sa DPWH budget para sa 2025 at ayon kay Yusek Bernardo sa kanyang testimonya ay nakatanggap ng at least 8 billion pesos na pinadeliver ng Pangulo at siya mismo ang nag-deliver ng 8 billion pesos na kickback para sa Pangulo. Kaya, again, nakabatay po ito sa mga testimonya na nasa public record, particular sa mga sessions ng Kongreso, ng Senado. Okay. Kaya po, malinaw po ang recitation of facts. Lahat po ito ay bumubuo sa betrayal of public trust. No, pagtataksil sa tiwala ng bayan. At hindi po biro ang pagtataksil na ito, hindi maliit na bagay dahil ang buong flood control corruption scandal ay naganap sa buong kaalaman, pahintulot at direktang partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mismo. Yan ay betrayal of public trust. Dapat siyang ma-impeach. Sufficient in substance po ang complaint. Maraming salamat po, Madam Chair. Does that complete your manifestation, Honorable Tino? Yes, Madam Chair. Thank you.